Magandang umaga mga bata. Ating talakayin ngayon sa araw na ito ang mga pagbabago sa pamahalaan at ekonomiya sa panahon ng mga Amerikano. Ating pag-aaralan ngayong araw ang mga naganap sa pamahalaang kolonyal ng mga Amerikano. Pagkatapos bumagsak na Maynila sa mga Amerikano, iniutos kaagad ni Pangulong McKinley ang pagbuo ng pamahalaang militar sa Pilipinas. Tinatag ang pamahalang ito upang mapigilan ang mga pag-aalsang maaaring sumiklab sa bansa. Tapos yung pamahalaang militar ay pinamumunuan ng isang gobernador militar na galing sa Estados Unidos na mamumuno sa Pilipinas. Ang pamahalang ito ay nagsimula noong Agosto 14, 1898 at tumagal ng 3 taon hanggang Hulyo 4, 1901. Naging gobernador militar na bansa sina General Wesley Merritt, 1898, General Elvis Otis, 1898 to 1900s, at General Arthur MacArthur Jr. noong 1900s to 1901. Sila ay may tungkulin magpanatili ng kaayusan at kapayapaan sa bansa. Meron silang kapangyarihang ehekutibo, lehislatura at hudikatura na hindi gaanong nagtagal dahil naisalin ang mga ito sa Philippine Commission at Gobernador Sibil. Magtungo naman tayo sa patakarang pasifikasyon at kooptasyon. Sa pagsisimula ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas, 2 patakaran ang magkasabay nilang ipinatupad sa bansa. Para sa mga Pilipino, magkaiba rin ang naging patanggap sa pananakop ng mga Amerikano. Para masupil ang nasyonalismo para sa gitna bilang na nakakaraming Pilipino na patuloy na nakipaglaban para makamit yung kalayaan, so yung ginawa ng mga Amerikano is naggawa sila ng patakarang pasifikasyon. So yung patakarang pasifikasyon class, ito ay malinaw na pagsasalamin sa katotohanan na ang patakarang makataong asimilasyon or benevolent assimilation, ito ay isang batas na ginagamit ng mga Amerikano. Sa patakarang ito ay may turing na hindi makatao at ang ginawang pananakop ng Amerikano. So ginawa lang yung patakarang pasifikasyon para sa ikakabuti ng Amerikano kaysa sa mga Pilipino. Tapos yung isang patakarang ginamit pa ng mga Amerikano, yung patakarang kooptasyon o cooptation. Dito naman ginamit ng mga Amerikano ito sa mga Pilipino na agad na pumayag na manumpa sa katapatan sa pamahalaang Amerikano. Sa ilalim ng pamahalang ito, naging mapayapa at maayos ang buong bansa. Upang matiyak na maayos at magkakaroon ng gabay ang pamahalang Amerikano sa bansa, bumuo si Pangulong McKinley ng pangkat na magmamasid, magsisiyasat at mag-uulat tungkol sa Pilipinas. So ito yung tinatawag niyang Commission ng Pilipinas o Philippine Commission. Yung unang komisyon ay tinatag sa bansa noong Enero 20, 1899 sa pamumuno ni Jacob G. Sherman. Tapos ipinahati ng Komisyong Sherman sa mga Pilipino ang layunin ng Estados Unidos na makipagmabutihan sa mga Pilipino. Tapos yung ikalawang komisyon naman ay pinamunuan ni William H. Taft. Sa komisyong ito, inatasan siya ni Pangulong McKinley na paunlarin yung kabuhayan ng mga Pilipino at turuan ng wikang Ingles sa mga paaralan. Tapos sa sumunod na taon, noong Hunyo 4, 1901, pinasanayahan sa Maynila ang pamahalaang sibil. Pinamunuan pa rin ito ni William H. Taft. Siya pa rin yung unang gobernador sibil. Tapos may kapangyarihan sila sa ehekutibo at lehislatura ng gobernador sibil. Pagkatapos nun, biglang pumasok yung sistema at balangkas ng pamahalang binabalangkas sa panahon ng mga Amerikano. Habang inihanda ng mga Pilipino sa pagsasarili at pagiging malaya, ay tinatag na pamahalaan ang Asembleya ng Pilipinas na binubuo ng mga Pilipinong nakikiisa sa pamahalaang sibil. Idinanaos ang unang pambansang halalan sa Pilipinas noong Hulyo 30, 1907 para sa mga kinatawan ng pambansang asambleya. Tapos, nahalal bilang speaker si Sergio Osmeñas at samantalang si Manuel Quezon is bilang leader ng kapuluan ng Mayorya. Sila ang mga naging tagapagsalita ng mga Pilipino sa pagpapahayag ng kanilang mga isipan, damdamin at hangarin sa bansa. Tapos, may isang ginawa pa silang batas o tinatawag nila itong unang batas na napagtibay nung time na meron silang asembleya. Ito yung tinatawag nilang Batas Gabaldon.
Noong Agosto 29, 1916, nagkaroon ng pagbabago sa lehislatura ng Pilipinas na pinagtibay ng Kongreso ng Estados Unidos, ang Batas June o Batas Otonomiya ng Pilipinas. Ang layunin naman nito ng batas na ito na mabigyan ng kasanlilan ang Pilipinas sa sandaling magkaroon ng matatag na pamahalaan ang bansa. Dito, meron ng binubuo na senador sa leader. Tapos, meron na tayong sangay ng pamahalaan. Una, yung ehekutibo na tagapatupad ng mga batas. Tapos, lehislatura na tagapagbatas. Tapos, yung hudikatura ay tagahukom. Tapos, meron tayong batas na tidings McDuffie. Tapos, nilusad din nila yung Constitutional Convention or CONCON. Magtungo naman tayo sa patakarang pang-ekonomiya ng mga Amerikano. Ang kalakalan at komersyo sa bansa ay napaunlad din ng mga Amerikano dahil sa malayang kalakalan dumami at lumaki ang halaga ng produksyon. Noon dati is tinatanggap ng mga Estados Unidos yung mga produkto ng Pilipinas na walang buwis. Pero ngunit noong 1909, pinagtibay ng Batas Payne-Aldrich na kailangan ng walang buwis ang mga produkto na nanggagaling sa Pilipinas. Ngunit may takdang dami or kota yung pagluluwas nito sa Estados Unidos. Tapos noong 1930 na bago ang batas na ito nung pagtibayan ng Senado ng Amerika ang Batas Underwood-Simmons. Ang batas na ito ay nag-aalis ng kota ng pagluwas sa produktong tulad ng abaka at tabako na naging dahilan ng mas mataas na kita ng bansa. Tapos noon may isang suliranin na nangyari na mas gusto ng mga Pilipino yung mga produktong pang ibang bansa kumpara sa produkto na galing sa atin or lokal na tinatawag natin. Tapos dito na inilunsad yung National Economic Protectionism o NEPA. Itinatag noong Nobyembre 19, 1934 sa Maynila na grupo ng mga Pilipinong negosyante na naging matagumpay ito sa pagpalaganap ng paggamit ng mga katutubong bagay gaya ng telang pinya, juicy, kumot at abakang tsinelas. Mula sa Ilocos, sapatos at sombrero sa Marikina at iba pa. Tapos yung ahensya natin na inaano yung mga Pilipino na tangkilikin natin yung sariling atin o sariling produkto natin. So class, dito natapos ang ating talakayan. May katanungan ba? Kung wala, magkaroon tayo ng isang gawain. Sagutan na sagutin natin gawain A, B at C sa pahina 87-89. Dito na natapos ang ating talakayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig.